Nagsisimula ang kwento sa silangang kontinente kung saan nagbabanggaan ang puwersa ng mga barbarian at ang nagtatanggol na sundalo ng kaharian ng Eldoran. Sa madugong battlefield, nagliliparan ang mga ulo habang unti-unting nakakalamang ang malalakas na barbarian at pinupunit ang puwersa ng Eldoran na parang papel. Sa kabila nito, ang kapten ng tropa ng Eldoran na si Serafina de la Vilent ay tumatangging sumuko sa kanyang mga kasamahan. Pinapalakas niya ang loob ng kanyang mga sundalo upang magpatuloy sa laban at gumawa ng daan para sa pag-atras. Habang pinapabagsak ni Serafina ang ilang barbarian, napansin niya na napakarami na ng casualties sa kanilang panig para makaligtas pa silang buhay. Biglang lumitaw ang isang halimaw mula sa panig ng mga barbarian, si Veyor, isang higanteng elite barbarian, na walang hirap na winawasak ang mga sundalo ng Eldoran at dumiretso sa harap ni Serafina habang nakataas ang duguan niyang espada. Agad niyang nakilala si Serafina bilang isang veteranong captain at hinamon siya sa isang one-on-one. Alam ni Serafina na walang ibang makakatapat sa napakalaking espada ng halimaw na ito, kaya tinanggap niya ang laban, umaasang mabibigyan niya ng oras ang kanyang mga tauhan para makatakas. Tumalon siya ng mataas at sumugod pababa kay Veyor, ngunit madali lang nitong naparry ang kanyang atake habang nakatayo lang. Gumanti si Veyor gamit ang napakalakas niyang puwersa at pinalipad si Serafina sa gilid. Bumagsak si Serafina ng matatag at agad na bumawi para umatake muli, at nagsimula ang matinding palitan ng suntok at espada sa pagitan nilang dalawa. Kahit na nakakabilib ang pakikipagsabayan ni Serafina sa lakas ni Veyor, unti-unti pa rin siyang natutulak pabalik dahil sa overwhelming power nito. Wala nang ibang pagpipilian, ginamit niya ang kanyang ultimate technique na nagbibigay ng magic enhancement sa kanyang espada. Sa huling lakas na natitira, sumigaw siya at sinalubong ang final strike ni Veyor. Ngunit sa mismong sandaling nagtagpo ang kanilang mga espada, nabasag ang isa at tumilapon sa lupa. Napatulala ang mga sundalo ng Eldoran habang nakitang hawak ng kanilang kapten ang sirang espada bilang tanda ng pagkatalo. Lumuhad si Serafina, tinanggap ang kanyang pagkabigo, at taimtim siyang pinuri ni Veyor dahil sa matagal niyang pakikipagsabayan. Pagkatapos, hiniling ni Serafina na patayin siya bilang isang mandirigma, ngunit tumanggi si Veyor na kunin ang kanyang buhay. Sa halip, ngumiti si Veyor ng isang nakakakilabot na ngisi at nangakong kukunin niya si Serafina ng buhay at gagamitin ang kanyang katawan sa kung anong paraan na gusto niya. Matapos ang nakakatakot na babalang iyon, nawalan ng malay si Serafina at nagising sa isang madilim na prison cell, suot ang maruming basahan at may mabibigat na posas. Nagulat siya at dahan-dahang inobserbahan ang paligid habang inaayos ang sarili. Maya-maya, naalala niya na natalo siya ng mga barbarian at isa na siyang bihag. Nang maalala niya ang huling sinabi ni Veyor, nakaramdam siya ng matinding takot, iniisip kung anong klaseng torture ang gagawin sa kanya ng mga barbarian, kung gagawin ba siyang alipin o pahihirapan para sa kasiyahan nila. Ngunit ang pinaka-nakakatakot na ideya ang biglang pumasok sa isip niya, paano kung gamitin siya ni Veyor bilang isang babae. Dahil si Serafina ay isang dalagang noble na hindi pa kasal, ang isipin na dudungisan ng isang marahas na barbarian ang kanyang purong katawan ay nagdulot sa kanya ng matinding anxiety. Napagtanto rin niya na ang kanyang mga kasamahan ay naiwan na napapalibutan ng mga barbarian matapos siyang mawalan ng malay, kaya iniisip niyang baka lahat sila ay napatay o nabihag tulad niya, dahilan upang maramdaman niya ang matinding despair. Higit sa lahat, labis siyang nag-aalala para sa mga mamamayan ng kanyang kaharian dahil kung wala ang silangang lupain, tuluyan ng mamamatay ang kanilang mga pananim at wala nang matitirang lupang pagtataniman. Dahil sa lahat ng ito, napaluha ang bitter-an ng captain, ngunit bigla siyang nakarinig ng boses mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niya si Cersei, isang babaeng lingkod na may dalang tubig. Napansin ni Serafina ang mga pliers at tools sa sinturon nito kaya inakala niyang nandito ito upang siya ay pahirapan para kumuha ng impormasyon. Ngunit hindi binanggit ni Cersei ang torture at sa halip ay sinabi na nandito siya upang ihanda si Serafina bilang perpektong trophy para kay King Veyor. Pagkatapos, ikinadina niya si Serafina sa pader upang hindi ito makagalaw, at inihanda ng Knight Captain ang sarili para sa matinding pagpapahirap. Samantala, sa labas ng dungeon, iniisip ni Veyor ang pagbisita kay Serafina habang kumikislap ang kanyang mga mata sa pananabik. Sa loob ng selda, wala nang saplot si Serafina habang nililinis ni Cersei ang kanyang katawan gamit ang basang tela. Pagkatapos niyang linisin si Serafina, nagtanong si Serafina kay Cersei kung bakit siya pinaghahandaan ng ganito na parang may seremonya gayong isa lamang siyang alipin. Ipinaliwanag ni Cersei na marumi ang katawan niya mula sa labanan kaya nilinis lang niya ito. Kasunod nito, nagbigay si Cersei ng isang casual na komento tungkol sa itsura ni Serafina,
nagtatakang siya pala ang babaeng matagal na nakipaglaban sa kanyang master. Ayon kay Circe, inaasahan niyang mas mukhang maskulado si Seraphina dahil kaya nitong makipagsabayan kay Veor, ngunit sa halip ay isa lamang siyang feminine na babae. Dahil dito, nasaktan ang ego ni Seraphina dahil naniniwala siyang bilang isang knight, wala siyang oras para magmukhang girly o cute. Nauunawaan ni Circe ang nararamdaman niya, ngunit ibinunyag nito na gustong-gusto ni Veor ang itsura ni Seraphina. Mas lalo itong ikinagulo ni Seraphina, ngunit tumanggi si Circe na magpaliwanag pa. Sa halip, tahimik niyang binalaan si Seraphina na hindi na siya makakaalis pa sa teritoryo ng mga barbarian habang may hawak na matalim na kutsilyo. Inisip ni Seraphina na malapit na ang kanyang katapusan kaya desperado siyang kumawala sa kanyang pagkakagapos, umaasang may mangyaring himala. Habang papalapit si Circe dala ang matalim na kutsilyo at malamig na metal na pliers, tuluyan ng sumuko si Seraphina at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, pinutol lamang ni Circe ang kanyang mga tali, inayos ang kanyang mga kuko, at sinuotan siya ng isang damit. Pagmulat niya ng mata, napansin ni Seraphina ang maayos na kasuotan at napagtanto niyang may pabango pa ito. Nagtaka siya kung bakit bibigyan ng mga barbarian ng isang bihag ng mabangong damit at inisip kung baka inihahanda siya para sa isang sacrificial ritual o kung anuman. Bago pa siya makapagtanong kay Circe, nakarinig siya ng malakas na ungol mula sa itaas ng dungeon. Kinumpirma ni Circe na dumating na si Veor, at maya-maya ay pumasok ang napakalaking barbarian king sa selda ni Seraphina. Pagpasok nito, formal niyang ipinakilala ang sarili bilang anak ng dakilang pinuno ng mga barbarian. Samantala, napagmasdan ni Seraphina ang napakalaki nitong katawan at gintong mga mata, at napagtanto niyang imposibleng isa lamang itong ordinaryong tao. Naalala ni Seraphina ang isang kwento mula sa kanyang lolo tungkol sa isang expedition laban sa mga barbarian. Kahit noon pa man, madaling dinaig ng malalakas na barbarian ang puwersa ng mga tao at kinukuha pa ang kanilang mga puso para sa kanilang rituals, kaya iniisip niyang iyon din ang mangyayari sa kanya. Sinabi ni Seraphina kay Veor na hindi siya natatakot kahit kanino at hinamon niya itong gawin ang kahit anong gusto nito sa kanya. Nang marinig iyon, nagtaka si Veor kung ano ang ibig niyang sabihin dahil wala naman siyang balak na isakripisyo siya. Ipinaliwanag niya ang tunay na dahilan kung bakit niya siya banihag, upang gawin siyang kanyang bride. Sa simpleng salitang iyon, tila gumuho ang mundo ni Seraphina at lahat ng anxiety sa kanyang isip ay agad napunta sa kanyang mukha bilang matinding pamumula. Sa una, hindi niya agad naintindihan ang nangyayari kaya tinanong niya si Veor kung biro lang ba ito. Ngunit nang sabihin nitong seryoso siyang nais siyang pakasalan, tuluyang nataranta si Seraphina. Tinanong niya kung bakit siya papakasalan nito gayong magkaaway sila, at ipinaliwanag ni Veor na ang lahi ng mga barbarian ay walang problema sa pagmamahal kahit sa kanilang mga kaaway. Pagkatapos, napuno siya ng matinding pasyon habang inaalala ang tradisyon ng kanyang mga ninuno, mula pa noong simula ng kanilang lahi. Ang pinakamalalakas na hari ay palaging kumukuha ng isang female knight bilang asawa bilang parangal sa kanilang pagmamahal sa espada. Sa kabila ng paliwanag na ito, tumanggi pa rin si Seraphina na maging asawa niya. Ngunit pinaalala ng tusong barbarian na siya mismo ang nagsabi na gawin niya ang kahit anong gusto niya, kaya tila naipit si Seraphina sa sarili niyang salita. Dagdag pa rito, ipinaliwanag ni Veor na hindi lang tradisyon ang dahilan ng kanyang desisyon. Binalikan niya ang kanilang laban sa battlefield kung saan naramdaman niya ang katapatan at passion ni Seraphina sa kanyang espada, at sa pagharap sa isang napakalakas na babae, agad siyang nahulog dito at nagpasya na pakasalan siya anuman ang mangyari. Matapos marinig ang taos-pusong pag-amin ni Veor, labis na na-overwhelm si Seraphina at hindi makasagot, kaya tumalikod si Veor upang umalis sa silid. Bago siya tuluyang umalis, nangako siya na hindi niya ito pipilitin na magpakasal laban sa kanyang kagustuhan upang mabigyan siya ng oras na pag-isipan ng mabuti ang kanyang desisyon. Pagkaalis ni Veor sa selda, nanatiling tulala si Seraphina, iniisip kung ano ang mangyayari sa kanya sa baliw na dungeon na ito. Habang hinihintay ang nalalapit na kasal, naalala niya ang isang alaala mula 7 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ipinaalam ng kanyang kapatid na si CDS na siya ang napiling maging captain ng isang expedition patungo sa lupain ng mga barbarian. Agad itong tinanggap ni Seraphina at naghanda ng umalis upang tuparin ang kanyang tungkulin, ngunit pinigilan siya ni CDS upang ibigay ang isang imbitasyon sa isang noble banquet. Nagtaka siya kung ano ang gusto ng kanyang kapatid, kaya ipinaalala ni CDS na isa pa rin siyang noble lady na kailangang panatilihin ang kanyang reputasyon. Nang makita ang seryosong tingin ng kanyang kapatid, tumayo ng tuwid si Seraphina at agad tinanggap ang imbitasyon.
Kalaunan, nagbihis siya ng magarang kasuotan at dumating sa mansyon ni Countess Ilo para sa banquet. Nang makita ng ibang noble si Serafina na nakasuot ng normal na damit, nagsimula silang magbulungan at magbigay ng mga komento tungkol sa kanyang propesyon. Sa mahihinang bulong, naglabasan ang mapanirang salita ng mga elitista tungkol sa kanyang itsura. Kinukwestiyon kung ang isang mukhang delicate na babae tulad niya ay karapat-dapat bang mamuno sa mga veteranong mandirigma. Kahit alam nila ang tunay niyang lakas, iniisip ng mga nobles na sayang lamang na ang isang babae ay maging kasing lakas niya. Dahil dito, nakaramdam si Serafina ng matinding pressure kaya lumabas siya sa balkonahe upang magpahangin. Maya-maya, may ilang kabataang babae ang lumapit at niyaya siyang sumama sa kanila kaysa mag-isa. Habang magkakasamang nakaupo, tinanong siya ng mga ito kung natatakot ba siya sa kanyang delikadong trabaho, at dahil sa mga kwento tungkol sa mga halimaw at dragons, nag-alala sila kung magiging ligtas ba siya sa ganitong panganib. Ngumiti si Serafina at ipinaliwanag na ang mga dragon ay kathang-isip lamang, ngunit pinaalalahanan siya ng mga babae na haharap pa rin siya sa mga barbarian. Dahil sa mga kwento tungkol sa kalupitan ng mga barbarian at sa masamang sinasapit ng mga female knight, pinayuhan nila si Serafina na manatili na lamang sa bahay upang maiwasan ang malagim na kapalaran. Ngunit bigla niyang hinampas ang mesa upang patahimikin ang lahat, at buong kumpiyansang ipinahayag ni Serafina na mula pa sa simula ay sinusubukan na ng kanilang kaharian na sakupin ang silangang lupain. Sa kanyang isip, tanging sa pagsakop sa silangan makakakuha ang kanilang kaharian ng sapat na resources upang mapakain ang kanilang mga mamamayan, kaya handa siyang lumaban-laban sa mga barbarian. Gayunpaman, pinaalalahanan pa rin siya ng mga kabataang babae na kahit ang prestihiyosong prinsesang si Wisteria, na kanyang hinahangaan, ay nawala matapos harapin ang mga barbarian. Pinayuhan siya ng lahat na manatili na lamang sa bahay at magpakasal sa isang angkop na lalaki, ngunit napagod si Serafina sa kanilang negatibong pananaw kaya iniwan niya ang pagtitipon. Habang pauwi siya sakay ng kanyang karwahe, nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya sa mga nobles na nagpipiste sa marangyang pagkain habang ang karaniwang mamamayan ay nagugutom sa lansangan. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya ang isang mahirap na lalaki na inaatake ng 3 binata. Ang mga ito ay mga nagugutom na magsasaka na napilitang magnakaw para mabuhay. Kahit ganoon, agad na tumalon si Serafina upang ipagtanggol ang kawawang lalaki at binalaan ang mga magnanakaw na umatras. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sinubukan siyang salakayin ng mga ito gamit ang kanilang farming tools, ngunit madali niya silang natalo. Inakala ng mga binata na katapusan na nila, ngunit sa halip ay naawa si Serafina at ibinigay sa kanila ang kanyang mahalagang kwintas. Nagulat ang mga ito, nagpasalamat sa kanyang kabutihan, at nangakong hindi na muling mananakit ng iba. Pagkaalis nila, ramdam ni Serafina ang kirot sa kanyang puso dahil sa kalagayan ng kanyang mga kababayan, kaya sa loob-loob niya ay nangako siyang babalik mula sa silangan na matagumpay at magdadala ng kapayapaan sa kanilang kaharian. Ilang araw ang lumipas, bago siya umalis para sa expedition, nagbigay galang siya sa nawawalang prinsesang si Wisteria. Biglang sumulpot ang kanyang kapatid na si Sidious mula sa likuran, galit na galit dahil muli na naman siyang hindi nakahanap ng mapapangasawa sa banquet. Ipinaalala ni Serafina na lalaban siya para sa kanilang kaharian, ngunit mariing sinabi ng kanyang kapatid na ang mga babae ay hindi dapat lumaban sa front lines habang galit nitong isiga ang kanyang pangalan. Bigla, nagbago ang boses nito at naging boses ni Veyor. Lumapit si Veyor sa kanya at iniunat ang kanyang kamay, determinadong gawin siyang asawa anuman ang mangyari. Nang hawakan siya ng barbarian, tuluyang naputol ang kanyang bangungot at nagising siya habang pinagpapawisan sa lamig. Doon niya narinig ang malakas na paghilik mula sa malapit at napansin niyang katabi na niya si Veyor na mahimbing na natutulog. Sa isang iglap, ang tanawin ng napakalakas na katawan ni Veyor ay agad nagbalik kay Serafina sa katinoan, at napasinghap siya ng malamig habang nakakaramdam ng matinding takot sa posibilidad na harapin siya bilang kanyang asawa. Makalipas ang ilang sandali, nagawa ni Serafina na maibalik ang kanyang magulong isipan. Sinigawan niya si Veyor dahil kasama niya ito, ngunit ipinaliwanag nito na nasa kanyang bedroom sila. Nang marinig iyon, lalo pang nagalit si Serafina at tinanong kung bakit hubad si Veyor kasama niya. Hindi nito sinagot ang tanong at sa halip ay kumilos na tila relieved na maayos ang kanyang pakiramdam matapos ang nangyari kagabi. Lalong lumala ang iniisip ni Serafina at inakala niyang pinagsamantalahan siya ng brutish barbarian. Hindi na kayang tiisin ang paglapastangan sa kanyang dignidad, sinabi ni Serafina kay Veyor na patayin na lang siya. Pinatigil siya ni Veyor at nagtataka kung bakit gusto niyang mamatay imbes na patayin siya.
Ipinaliwanag ni Serafina na walang ideya ang isang barbarian kung ano ang ibig sabihin ng honor ng isang babae sa kanyang kaharian kaya wala itong karapatang husgahan ang kanyang damdamin. Ipinaalala rin niya na kakatalo lang niya sa labanan kaya malaking dagok din iyon sa kanyang honor bilang isang knight. Naiintindihan ni Vior ang kanyang frustration ngunit hindi niya iyon nakikitang sapat na dahilan para tapusin ang kanyang buhay, at sa halip ay hinikayat siyang magpatuloy at pahalagahan ang kanyang buhay. Habang nagtatalo ang dalawa, pumasok si Cersei dala ang ilang damit para kay Vior at napagtanto niyang nagkaroon ng misunderstanding si Serafina, kaya ipinaliwanag niyang na-overdose ito sa sleeping drug na ibinigay nila. Dahil hindi inaasahan ni Vior na ganoon kalakas ang epekto ng gamot, nag-alala ito at dinala siya sa kanyang sariling bedroom upang bantayan habang nagpapahinga. Sa wakas, napagtanto ni Serafina na inalagaan lamang siya ni Vior at hindi sinira ang kanyang chastity habang wala siyang malay, ngunit nagalit pa rin siya dahil sa nagawang misunderstanding. Muling binaliwala ni Vior ang kanyang galit at sa halip ay nag-focus sa pagkain ng breakfast. Pagkatapos magbihis, umalis siya upang kumain at sinabihan si Serafina na lumabas na lang kapag handa na ito. Nang makaalis si Vior, bumagsak si Serafina sa sahig, nalulunod sa dami ng emosyon na kanyang naranasan. Nakaramdam siya ng hiya na bilang isang proud knight ay umaasa siya sa kanyang mga kaaway para sa pagkain at tirahan, at naalala niya ang mga turo ng kanyang lolo. Kahit sinanay siya nito, nalungkot pa rin ito na ipinanganak siyang babae at sinabi pa sa kanya na mag-asawa na lang upang mahanap ang kanyang kaligayahan tulad ng kanyang kapatid na si CDS. Dahil sa mga salitang iyon, napagtanto ni Serafina na si Vior lamang ang taong naka-appreciate sa kanyang pagiging knight at nakita pa itong kaakit-akit, ngunit tumanggi ang kanyang ego na tanggapin iyon at sa halip ay nag-focus na lang sa pagkain ng breakfast na inihanda para sa kanya. Bilang isang prisoner of war, inisip ni Serafina na bibigyan siya ni Vior ng masamang pagkain upang ipahiya siya, ngunit nang lumabas siya ay napanganga siya sa kanyang nakita. Nang makita ang malaking piraso ng roasted fatty meat, halos maglaway siya dahil ang kanyang mahirap na bansa ay hindi kayang magbigay ng ganoong karaming karne. Inisip ni Vior na gutom si Serafina kaya binigyan niya ito ng 10 pounds ng karne, iniisip na normal lang iyon para sa isang human knight, ngunit sa totoo lang, ang laki nito ay mas malaki pa sa kanyang katawan at mas marami pa kaysa sa kinakain niya sa loob ng isang taon. Inakala ni Serafina na sinusubukan siyang suhulan ni Vior gamit ang masarap na handaan kaya nanumpa siyang mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa tanggapin iyon, ngunit sumigaw ang kanyang tiyan bilang pagtutol kaya napahiya siya at muling humiling na patayin na lamang siya. Nagtaka si Vior kung bakit lagi siyang naghahanap ng kamatayan sa bawat maliit na aberya at ipinaalala sa kanya na kung kumakalam ang kanyang tiyan dahil sa gutom, ibig sabihin ay gusto pang mabuhay ng kanyang katawan. Sa huli, sinabi niya na tigilan na niya ang sobrang pag-iisip at tanggapin na lang ang pagkain. Samantala, lumapit si Cersei kay Serafina at ipinaliwanag na kahit mukhang walang pakialam si Vior, siya mismo ang nangaso para sa karne na iyon para sa kanya. Ipinaalala rin niya na si Vior ay isang noble sa mga barbarian, kaya kung tatanggihan niya ang regalo nito ay maituturing na masamang asal. Dahil dito, napilitan si Serafina na tanggapin ang pagkain, at nang matikman niya ito, agad siyang nabighani sa lambot at katas ng karne. Halos mapaiyak siya dahil kailanman ay hindi pa siya nakatikim ng ganoong kalambat na pagkain. Napansin ni Vior kung gaano niya ito nagugustuhan, ngunit agad siyang umayos at kunwaring sakto lang ang lasa nito. Pagkatapos, nag-atubili man ay pinatawad niya si Vior sa naging misunderstanding kaninang umaga. Naging curious din si Serafina kung anong nilalang ang pinanggalingan ng karne, at ipinaliwanag ni Vior na naputol-putol na ito at nililinis na ng kanyang mga tauhan ang natitirang balat sa labas. Sumilip si Serafina sa bintana at inakala niyang isa lamang itong ordinaryong hayop, ngunit laking gulat niya nang makita ang isang mabangis na dragon na pinatay. Napaisip siya kung ito ba ang mga dragon sa alamat na kayang huminga ng apoy, ngunit natawa si Vior at sinabing bagamat may fire-breathing dragons, ang isang iyon ay herbivore lamang. Kahit nagulat siya sa pinanggalingan ng karne, napansin ni Vior na ubos na ni Serafina ang pagkain. Matapos kumain, niyaya siya ni Vior na lumabas, ngunit dahil hindi pa rin siya nagtitiwala rito ay nag-alinlangan siya. Inisip ni Vior na baka natatakot lang siya sa mga nilalang sa banyagang lupain, kaya nagalit si Serafina at tinanggap ang hamon. Habang naghahanda siyang lumabas, muli niyang binalaan si Vior na hindi pa rin siya nagtitiwala rito, at tinanggap naman ito ni Vior ngunit sinabi niyang magugustuhan niya ang makikita sa labas. Paglabas pa lang ni Serafina, namangha siya sa isang mapayapang damuhan na puno ng buhay. Ipinaliwanag ni Vior na kahit naging wasak ang battlefield,
ang ibang bahagi ng lupain ng mga barbarian ay masigla at puno ng buhay. Habang naglalakad sila, ipinakita pa niya ang iba pang tanawin, at mental na naghanda si Seraphina sa mga susunod na makikita. Sa kanilang paglalakad sa kagubatan, napansin ni Seraphina ang iba't ibang hayop sa paligid, at nang tumingala siya ay may nakita siyang dragon na lumilipad sa himpapawid. Ipinaliwanag ni Vior na isa lamang itong normal na hayop sa kanilang lupain at kahit mahirap mangaso ng dragon, kadalasan ay hindi nito ginagambala ang mga barbarian hanggat hindi sila pumapasok sa mga pugad nito. Naiinis si Seraphina sa pagiging kampante ni Vior sa ganitong mga nilalang, ngunit pinaalala nito na kumain na siya ng isa kanina. Dahil dito, natahimik siya sa hiya at nagpatuloy sa paglalakad. Maya-maya, may narinig siyang mahinang hamang sound at nagtaka kung ano iyon. Nang lumapit siya, laking gulat niya nang makita ang isang napakalinaw at malinis na waterfall, at agad niyang nasabi na hindi pa siya nakakita ng ganoon kailanman. Nagtaka si Vior kung wala bang waterfall sa kaharian ni Seraphina, kaya naging defensive siya at itinanggi ito, ngunit naalala niyang totoo nga na walang ganitong tanawin sa kaharian ng Eldoran. Naramdaman ni Vior ang kanyang reaksyon at ipinaliwanag na gusto lang niyang ipakita ang magandang waterfall at hindi ipagyabang ang yaman ng kanilang lupain. Bigla niyang hinubad ang kanyang damit at sinabihan si Seraphina na gawin din iyon. Nagulat siya at tinanong kung bakit, kaya sinabi ni Vior na kailangan nilang pumasok sa tubig. Dahil sa kanyang malisyosong pag-iisip, kung ano-ano ang naisip ni Seraphina, ngunit ipinaliwanag ni Vior na gusto lang niya itong maligo. Gayunpaman, sinabi ni Seraphina na hindi katanggap-tanggap sa kanilang kultura ang magkaligo ang isang lalaki at babae. Sinagot ni Vior na hindi nila sinusunod ang ganoong paniniwala kaya wala itong problema sa kanya. Lumapit din si Cersei at ipinaalala kay Seraphina na hindi pa siya naliligo matapos ang madugong laban at kung hindi siya maliligo ay mangangamoy siya. Sa huli, pumayag si Seraphina ngunit pinapunta niya si Vior sa ibang lugar upang hindi siya makita. Sinamahan siya ni Cersei sa pagligo kaya inisip niyang binabantayan siya nito, ngunit sinabi ni Cersei na ginagawa niya iyon para sa kanyang kaligtasan. Naguluhan si Seraphina, ngunit biglang may lumitaw na malaking snapang turtle sa harapan niya, kaya sa takot ay kumapit siya sa bato. Sinabi ni Cersei na marami pang kakaibang nilalang doon na maaaring magulat siya, ngunit mapayapa naman ang mga ito. Biglang napansin ni Seraphina ang ilang Elric monstrosities na mukhang halimaw mula sa horror stories, kaya agad siyang tumakbo palayo sa waterfall. Nag-alala si Cersei ngunit hindi na siya hinabol ng mapagtanto kung saan patungo si Seraphina. Samantala, nang hamupa ang kanyang takot, napagtanto ni Seraphina na naiwan niya ang kanyang mga damit sa waterfall. Biglang may ibong sumigaw ng malakas na nakaputol sa kanyang pag-iisip, kaya naghanda siyang bumalik upang kunin ang kanyang mga damit. Ngunit may isang estrangherong lalaki ang tumawag sa kanya kaya napaisip siya kung ito na ba ang sandaling mawawala ang kanyang inosensya sa isang barbarian. Habang papalapit ang lalaki, umatras siya at sinabihang lumayo ito, ngunit hindi ito nakinig at patuloy na lumapit. Nang makita niya ang mukha nito, napansin niyang gwapo ito at hindi niya maiwasang ikumpara sa mga lalaki sa kanyang kaharian, ngunit bigla niyang naalala na nakabalot lamang siya ng tuwalya. Muli niyang sinabihan ang lalaki na lumayo ngunit nanatili lang ito sa pwesto at napansin kung gaano siya kaawa-awa, kaya naunawaan nitong tumakas siya mula sa pagligo dahil sa takot. Mabuti na lamang at hindi siya pinagtawanan ng binata at ibinunyag nitong ang kanyang ina ay isang babae mula sa kanluran na natatakot din sa pagligo tulad niya. Ikinwento nito na ang kanyang ina ay nagbahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang kaharian na kulang sa kalikasan at mga hayop, katulad ng pinanggalingan ni Seraphina. Dahil dito, nagtaka si Seraphina kung ang ina ng barbarian na ito ay isang nawawalang babaeng knight na nahuli noong ekspedisyon ng kanyang lolo. Habang nag-iisip siya, ibinalot ng binata ang sariling damit nito sa kanya at sinabihang sumama upang mahanap ang kanyang mga damit. Nagulat si Seraphina na ang isang barbarian ay maaaring maging ganoon ka-gentleman at napaisip kung si Vior ba ay isang kakaibang kaso lamang. Samantala, napansin ng lalaki na namumula ang kanyang mukha kaya lumapit ito upang tingnan kung may lagnat siya. Bilang isang noble maiden, labis na na-fluster si Seraphina sa paghawak nito. Inakala ng lalaki na mataas ang kanyang lagnat kaya hindi niya kayang bumaba ng bundok, kaya binuhat siya nito. Maya-maya, nakita sila ni Cersei at nagtaka kung paano nagawang paamuin ni Vior si Seraphina ng ganoon kadali. Nang marinig ang pangalan nito, napagtanto ni Seraphina na ang binatang may hawak sa kanya ay si Vior pala na walang balbas. Ngumiti ito, natutuwa sa reaksyon niya, dahil sa galit, sinampal niya si Vior,
ngunit natuwa pa ito at pinuri siya. Habang naglalakad pa uwi, nag-alala si Cersei kung ayos lang si Vior, habang binalaan naman ni Seraphina na kung may dala lang siyang espada ay hinamon na niya ito ng duel. Sinisi rin niya ito sa kanyang pagkataranta dahil dinala siya sa mapanganib na lugar, ngunit ipinaliwanag ni Cersei na ang mga hayop sa paligid ay mapayapa dahil si Vior mismo ang nagbabantay upang siguraduhing walang mapanganib na nilalang. Sinabi rin ni Vior na naligo siya ng mag-isa dahil gusto ni Seraphina ng privacy at kung hindi, pinrotektahan sana niya ito. Naisip ni Seraphina kung ang mga nilalang tulad ng dragon ay sapat na mapanganib upang bantayan, at ipinaliwanag ni Vior na kahit malalakas ang mga dragon, kadalasan ay duwag ang mga ito at hindi basta umaatake. Ngunit sinabi ni Cersei na si Vior lamang ang sapat na malakas upang tawaging duwag ang mga dragon. Pagkatapos, hinarap siya ni Vior at natuwa na makita ang panibagong side niya. Dahil sa hiya, pinatawad siya ni Seraphina bilang pasasalamat sa ipinakita nitong magandang tanawin at agad na umalis na galit pa rin. Habang pauwi, napaisip siya na hindi naman siguro masama ang maging asawa ni Vior dahil gwapo ito kapag walang balbas, ngunit makalipas lamang ang ilang araw ay nakita niyang bumalik na ito sa dating itsura na may makapal na balbas, kaya parang bumalik din sa dati ang lahat. Iyon ang pagtatapos ng ikalawang episode. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ma-miss ang susunod na bahagi at panoorin ang next video.